of it in confession and worship the Lord their God. On the stairs of the Levites stood Jeshua, Bani Kadmiel, Jebaniah, Buni, Sherebiah, Bani, and Shenani. And they cried with a loud voice to the Lord their God. And the Levites, Jeshua, Kadmiel, Bani, Hashabniah, Sherebiah, Hodiah, Shebaniah, and Petatiah said, "Stand up and bless the Lord your God." Stand up and bless the Lord your God from everlasting to everlasting. Blessed be your glorious name. Which is exalted above all blessing and praise. You are the Lord, you alone. You are the Lord, you alone. You have made the heavens and the heaven of heavens with all their host, the earth and all that is on it, the seas and all that is in them, and you preserve all of them, and the hosts of heaven worship you. You are the Lord, the God who chose Abraham and brought him out of Ur of the Chaldeans and gave him the name Abraham. You found his heart faithful before you and made with him the covenant to give to his offspring the land of the Canaanite, the Hittite, and the Amorite, and the Perizzite, and the Jebusite, and the Girgashite. And you have kept your promise, for you are righteous. You have kept your promise, for you are righteous. And you saw the affliction of our fathers in Egypt, and heard their cry in the Red Sea, at the Red Sea, and performed signs and wonders against Pharaoh and all his servants and all the people of his land. For you knew that they acted arrogantly against our fathers. And you made a name for yourself as it is to this day. And you divided the sea before them, so that they went through the midst of the sea on the dry land. You cast their pursuers into the depths, as a stone into mighty waters. By a pillar of clouds you led them in the day, and by a pillar of fire in the night to light for them the way in which they should go. You came down on Mount Sinai and spoke with them from heaven and gave them right rules and true laws, good statutes and commandments, and you made known to them your holy Sabbath and commanded them commandments and statutes and the law by Moses your servant. You gave them bread from heaven for their hunger and brought water for them out of the rock for their thirst. And you told them to go in to possess the land that you have sworn to give them. But they and our fathers acted presumptuously and stiffened their neck and did not obey your commands. They refused to obey and were not mindful of the wonders that you performed. But they stiffened their neck and appointed a leader to return to their slavery in Egypt. But you are a God ready to forgive. Thank you, Lord. You are a God ready to forgive, gracious and merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love, and did not forsake them, even when they had made for themselves golden calf and said, "This is your God who brought you up out of Egypt," and had commanded great blasphemies. You in your great mercies did not forsake them in the wilderness. The pillar of cloud to lead them in the way did not depart from them. Day
nor the pillars of fire by night to light for them the way by which they should go. You gave your good spirit to instruct them, and did not withhold your manna from their mouth, and gave them water for their thirst. 40 years you sustained them in the wilderness, and they lacked nothing. Their clothes did not wear out, and their feet did not swell. And you gave them kingdoms and peoples, and allotted to them every corner. So they took possession of the land of Sihon, king of Heshbon, and the land of Og, king of Bashan. You multiplied their children as the stars of heaven, and you brought them into the land that you had told them their fathers to enter and possess. So the descendants went in and possessed the land, and you subdued before them the inhabitants of the land, the Canaanites, and gave them into their hand, and were with their kings and the people of the land, that they might do with them as they would. And they captured fortified city and a rich land, and took possession of houses full of all good things, cisterns already hung, vineyards, olive orchards, and fruit trees in abundance. So they ate and were filled and became fat and delighted themselves in your great goodness. Nevertheless, they were disobedient and rebelled against you, and cast your law behind their back, killed your prophet, who had warned them in order to turn them back to you, and they committed great blasphemies. Therefore you gave them into the hand of their enemies, who made them suffer. And in the time of their suffering they cried out to you, and you heard them from heaven. And according to your great mercies, you gave them saviors who saved them from the hand of their enemies. But after they had rest, they did evil again before you, and you abandoned them to the hand of their enemies, so that they had dominion over them. Yet, when they turned and cried to you, you heard from heaven, and many times you delivered them according to your mercies. And you warned them in order to turn them back to your Lord. Yet they acted presumptuously and did not obey your commandments, but sin against your rules, which if a person does them, he shall live by them. And they turned a stubborn shoulder and stiffened their neck and would not obey. Many years you bore with them and warned them by your spirit through your prophets, yet they would not give ear. Therefore you gave them into the hand of the peoples of the land. Nevertheless, in your great mercies, you did not make an end of them or forsake them. For you are a gracious and merciful God. Now, therefore, our God, the great, the mighty, and the awesome God, who keeps covenant and steadfast love, let not all the hardship seem little to you that has come upon us, upon our kings, our priests, our prophets, our fathers, and all your people, since the time of the king of Assyria until this day. Yet you have been righteous in all. You have been righteous in all that has come upon us. For you have dwelt faithfully, and we have acted wickedly. Our kings, our princes, our priests, and our fathers have not kept your law or paid attention to your commandments and your warnings that you gave them. Even in their own kingdom and amid your great goodness that you gave them, and in the large and rich land that you set before them, they did not serve you or turn from their wicked works. Behold, we are slaves in this day in the land that you gave to our fathers to enjoy its fruits and its goods. Behold, we are slaves, and its rich yield goes to the kings whom you have set before us. Because of our sins, they rule over our bodies, over our livestock, as they please, and we are in great distress. Because of all this, we make firm covenant in writing on the sealed documents on the name of our prince, our Levites, and our priests.
Let's all close our eyes, let's bow our heads, and let's pray. Hallelujah. Lord, maraming salamat dahil pinakita mo, Panginoon, sa buhay namin how gracious you are, how merciful you are, how great is your love, Panginoon. How your grace abounds, Lord God, sa aming mga pagkakasala, O Diyos. Na kahit, Panginoon, we are stubborn, Lord God. We acted wickedly, Panginoon, but you remain faithful, God. You remain righteous, Panginoon. Patuloy pa rin, Panginoon, na ipinapahayag mo sa amin, pinaparanas mo sa amin, Panginoon, yung pagpapatawad, yung habag mo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. And we are praying, Father God, let your people experience your grace, Panginoon, that will lead us, Panginoon, into true repentance, God. Let your Spirit, Lord God, lead us into true repentance, Panginoon. Let your Spirit lead us, Panginoon, into our knees, Lord God, having a true surrender, Panginoon, sa aming buhay. Na tunay na sinusuko namin ang aming buhay. Tunay na nagpapasakop kami sa inyo. Tunay na may pagsisisi sa aming mga kasalanan, Panginoon. Lord, continue to move in our faiths, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na maranasan namin the weight of your presence. That your presence is so tangible in this place, in this room, Lord. And as we experience your move, it will lead us, Panginoon, na buong-buo namin isuko ang aming buhay sa inyo. Na sa pagkita namin, sa pagtingin namin, Panginoon, sa iyong grasya, sa iyong awa, sa iyong habag, ito ay magdulot sa amin, Panginoon, ng pagbabago at pagsunod, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy ka namin pinupuri, sinasamba, dinadakila sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, pwede na po tayo maupo. Grabe po yung presence ni Lord. Sino po yung ranas na ranas ang presensya ng Panginoon? Na sa pagbasa pa lamang po ng salita ng Diyos, the pure word of God, we see the grace and the mercy of God. Na even though we acted wickedly, He is still faithful. Amen? Sa buhay natin. Mananatiling tapat ang Panginoon. Amen po ba? But the Lord is telling us today that we need to have a repentant heart. Meron gustong buksan ang Panginoon sa ating buhay. May gustong buhayin ang Panginoon sa ating buhay, and that is to have a repentant heart. Amen po ba? Nung nakaraan po, ang gustong buhayin ng Panginoon ay yung pag-ibig sa Kanya, pag-ibig sa salita Niya, pagsunod sa Panginoon, na ngayong taon na to, you are not delaying your obedience to the Lord. You are not doubting the word of the Lord. The moment that you heard the word of the Lord, the moment the Lord revealed to you His word, susundin mo agad to. Amen po ba? And today, ang gusto po ng Panginoon sa atin is to have a repentant heart. Amen? To have a repentant heart. Iyan yung gusto ng Panginoon na gisingin sa atin yung puso na may tunay na pagsisisi sa kasalanan. Tunay na grieving over the sins. Amen po ba? Meron po akong, meron po mga sinasabi, yung iba, kapag gagaling ko sa iyak, magjo-joke po ako. Parang ang awkward, no? Okay. Sabi po nila, ang pinakamahirap daw po na sabihin is the word sorry. Tama po ba? Tama po? It is the word sorry. Magsabi ka na ng I love you, madali lang sabihin ng I love you. Pero ang pinakamahirap sabihin daw po ay yung isang salita lang, and that is sorry. Lalo na kung ma-pride ka. Ano po? Lalo na po kung ma-pride ka. Ang hirap pong umamin na ikaw ay may pagkakamali. Dahil ang ma-pride po, ang tingin po nila sa kanilang sarili ay lagi silang tama. Kaya mahirap po sa kanila magsalita ng sorry. At kapag ganun ang tingin mo po sa sarili mo, na ikaw ay laging tama, may tama ka.
Tama ko ba? Ano? Iyan po daw ang pinakamahirap na sabihin. Mahirap pong sabihin ng sorry kapag mataas ang tingin mo sa sarili mo. Lalo na kapag ka napunta sa isip mo o sa utak mo yung posisyon o yung authority. For example na lang po sa magulang over sa anak. Ba't ako magsusorry? Tatay ako, nanay ako. Diba? Ba't ako halimbawa sa pastor na lang po, hindi ako magsusorry kasi ako ang pastor dito. Lalo kapag ka ang posisyon, ang authority napunta sa utak. Nagkaroon ng pagmamataas sa sarili. Nahihirapan mag-sorry. Nahihirapan umamin ng pagkakamali. Meron naman po nagsasabi ng sorry para matapos na lang. Para matapos na lang yung issue. Alam niyo yun? Yung magsasabi na ng sorry para matapos na lang yung issue. Pero they didn't really mean they're sorry. Hindi talaga nila ina-admit yung kanilang sorry. No, yung pag nag-away ang mag-asawa, oh, sige na, sorry na. Para tumigil ka na. Diba? May mga ganon. Sige na, sorry na. Oo na. Sorry na. Pero they didn't really mean they're sorry. No? But the Lord wants us today, na we need to have a heart that we really mean our sorry. Yung meron talagang tunay na pagsisisi sa nagawang pagkakamali. Ang gusto po ng Panginoon sa atin ngayong umagang ito ay talagang meron kang puso na tunay na may pagsisisi sa nagawang pagkakamali. Kasi isa po sa bunga ng revival, isa po sa bunga ng awakening is to have a repentant heart. And a repentant heart will only happen if you humble yourself before God. Mangyayari lang po ang tunay na pagsisisi kapag ka nagpakumbaba ka before the Lord. You really see yourself before God. You really know your position before God. Repentant heart will only happen if you truly admit that you've sinned against God. Mangyayari lamang po ang tunay na pagsisisi kung talagang aamin ka. Pero kung hindi mo magawang umamin sa pagkakasala mo, wala pong mangyayaring pagsisisi sa buhay natin. Kagaya na lamang po sa Nehemiah 8:9. Ang sabi po dito, and Nehemiah, who was the governor, and Ezra the priest and scribe, and the Levites who taught the people, said to all the people, this day is holy to the Lord your God. Do not mourn or weep. For all the people wept as they heard the words of the law. Nung narinig daw po nila ang salita ng Diyos at nasalamin nila ang kanilang sarili before the Lord, before the word of God, they weep. They mourn dahil alam nila na nakita nila na hindi sila nagiging masunurin sa salita ng Diyos. Nakita nila nung na-expose ang buhay po nila sa salita ng Diyos, nakita nila ang kanilang sarili that they sin against God. Nakita nila ang kanilang sarili na hindi sila naging masunurin sa Panginoon kaya nagkasala sila sa Diyos. At ang naging bunga po sa buhay nila nung nasalamin nila ang kanilang sarili before the Word of God or before the presence of God, ang bunga po nito ay pagsisisi sa kasalanan. Iyon po yung naging bunga. Kasi alam niyo po ba ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay hindi po for the sake of gaining information. Kasi when you read the Word of God and meditate the Word of God, para lang makakuha ka ng kaalaman, tumalino ka, yayabang ka, dumami lang ang nalalaman mo. Kasi ang pag-aaral po ng salita ng Diyos ay ang bunga po ng pag-aaral ng salita ng Diyos ay hindi po pagiging ma-pride. Hindi po pagiging mayabang, but it produces humility. That's the right way of reading the Word of God. Not pride, but humility. Ang bunga po ng pag-aaral ng salita ng Diyos ay pagpapakumbaba because you see yourself before the Word of God. Na nasasalimin mo ang iyong sarili before the Word of God na ang layo mo pala sa kabanalan ng Diyos. Ang layo pala natin sa kabanalan ng Diyos. And ang repentant heart po will only happen if you humble yourself before God. Ganon po yung nangyari sa bansang Israel. Nung nasalamin nila ang kanilang sarili before the Word of God, ang nakita po nila ay kung gaano sila makasalanan. Kung gaano sila nagkasala before the Lord, and it leads them to be humble and to repent of their sins, to admit that they've sinned against God. At nag-lead po ito doon sa tunay na pagsisisi.
Humility kasi is knowing and admitting your true position and state before God. Yan po yung humility. Kapag ikaw ay nagbabasa, kapag ikaw ay humarap sa presensya ng Panginoon, that He is holy God, makikita mo, Lord, ang layo ko pala sa kabanalan mo. Ganoon po ang tamang pagtingin sa salita ng Diyos. Ganoon ang tamang pagtingin sa presensya ng Panginoon. Na Lord, because you are holy, I know my position that I am nothing. I know my position before your holiness that I am a sinner. And it humbles you and leads you to admit your sinfulness and repent of your sinfulness. Amen po ba? Naiintindihan po? Dapat po ang pagharap sa salita ng Diyos at pagharap sa presensya ng Diyos is not pride. Ano? Kagaya na lang po sa Pharisees sa Luke 18:11. Ang sabi po dito sa Luke 18:11, andyan po ba? Next slide po. Sabi po dito, the Pharisee standing by himself prayed thus, God, I thank you that I am not like the other men, extortioners, unjust, adulterers, or even like this tax collector. Naging mali po ang pagtingin po niya sa presensya ng Panginoon at naging mali po ang pagtanggap niya at pag-aaral niya ng salita ng Diyos. Ang naging bunga po doon ay pride, na nakita po niya ang kanyang sarili na mas mataas kaysa sa iba. Kaya hindi po siya nagkaroon ng pagpapakumbabang puso that will admit of his sinfulness. Ano? The people who have pride will never have a repentant heart. Ang isang tao pong nagmamataas ay hindi magkakaroon ng tunay na pagsisisi sa buhay. If you will look at yourself, if you will look and compare yourself to others, makikita mo na pwede kang mas higit sa kanila. Tama po ba? Makikita mo na pwede kang mas mahigit sa iba. Pero kapag ikaw ay humarap sa Diyos at nakita mo ang kabanalan ng Diyos, makikita mo that you are nothing before the presence of God. That you are sinful before the presence of God. Kapag tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, sinasalamin po natin ang ating sarili. Kung mababasa po natin kanina, nakita po ng bansang Israel ang pagkakasala ng kanilang mga ancestors, pero hindi po nila biname yung nangyayari sa buhay nila because of their ancestors, but they claim or they owned their sinfulness. Even yung sinfulness ng kanilang ancestors, hinihingi po nila yun ng tawad. Hindi po nila inilagay na masigit po sila doon sa ancestors nila. Ano? Kasi ang tamang pagtingin before the presence of God ay pagsalamin sa sarili natin. And we will see how holy is the Lord God Almighty and how serious our sins before God. Hindi po siya pagtingin ng kasalanan ng iba na nagdudulot sa pagyayabang o pagmamataas na masigit pa tayo kaysa sa iba. Ano? Because we will never have a repentant heart if we have pride in our hearts. We will never admit that we've sinned against God if we have a prideful heart. Ano? Because repentant heart will only happen if you humble yourself before God. And repentant heart will only happen if you truly admit that you've sinned against God. At yun po yung nakita ng bansang Israel. Kagaya na lang po ng isang example pa na merong humility when nung po siya ay humarap sa presensya ng Panginoon, nung nasalamin po niya ang kanyang sarili at nakapag-aral po siya ng salita ng Diyos, ang nagdulot po sa kanila ay pagpapakumbaba o humility. Sa Isaiah po, si Isaiah po, siya po ay ang pinakamaayos na tao during their time in Israel. Kasi talagang wicked ang bansang Israel. Pero dahil pinakitaan siya ng Panginoon ng presensya niya, ibig sabihin si Isaiah ang pinaka-blameless. Ano? Blameless siya that time. Pero nung humarap po siya sa presensya ng Panginoon, ang nakita po niya ay kung gaano siya karumi before the holiness of God. Na ang presensya ng Diyos ay banal, walang bahid ang pagkakasala, and it brings him to humility kasi nakita niya ang kanyang tunay na posisyon. Na ang tunay na posisyon ko before the presence of God is I am nothing, I am a sinner.
Yun po yung sabi niya, woe to me! Woe to me, for I am lost, for I am a man of unclean lips. Pero pinakitaan po siya ng presensya ng Diyos. Ibig sabihin, in all the people, he is blameless. But before the presence of God, he sees that he is lost. He sees that he is a man of unclean lips. And I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Ang pagharap po sa salita ng Diyos, ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay nagbubunga ng pagpapakumbaba kasi nasasalamin mo ang iyong sarili na ang layo mo sa kabanalan ng Diyos. Si Paul, ito rin po ang sabi ni Paul sa 1 Timothy 1:15. The saying is trustworthy and deserving of full acceptance. Ito po ay time na matagal na siyang naglilingkod sa Panginoon, but he still see himself that he is the worst of all sinners. Sabi po dito, that Christ Jesus came into the world to save sinners, for I am the foremost. Ang sabi po sa ibang version, ako ang pinaka-worst na sinner. Kasi nakita niya habang nag-aaral siya ng salita ng Diyos, habang nakikita niya ang kabanalan ng Diyos na walang bahid ng kasalanan ng Panginoon, nakikita niya, nare-realize niya ang kanyang sarili, how serious his sin is. How serious he realized that everything in the presence of God, or before the presence of God, everything that I have is nothing. It is like a shadow in the light of the Lord. Yun po yung, ang nakaka-bless po yung mga awitin natin kanina kasi konektado po siya doon sa mensahe natin ngayon. Now when you stand before God and see His holiness, we come to realize that everything that we have, everything that we've achieved is nothing. It is like a shadow compared to the light of God, compared to the holiness of God. That the more you come to know God through His words, the more you will realize how sinful you are and how prone you are to sin before God. Pero hindi po yun nagtatapos doon. Hindi po natin yung tatapusin na, ay, sinful talaga ako, okay na to. Sinful talaga ako, okay na to, hanggang dito na lang, mananatili na ako, I will stay as I am, you stay as you are. Hindi po ganon. Pero ang nagdala po sa kanila, yung pagpapakumbaba po nila before the presence of God, na nakita nila ang kanilang pagkakasala, ito ay nagdala doon sa paglapit sa grasya ng Panginoon. Para patuloy po silang lumakad sa kabanalan ng Diyos. Hindi po sila nanatili na nalaman ng nila na sila ay sinful, sinner sila. But it leads them doon sa paglapit sa Diyos at pag-asa sa grasya ng Panginoon, na ang grasya ng Panginoon ang magbibigay sa kanila ng kalakasan para patuloy na lumakad sa kabanalan ng Diyos. Amen po ba? Naintindihan? But yung paglakad po natin sa kabanalan ng Diyos, ito po ay mag-uumpisa sa pagpapakumbaba. Amen po ba? But the Lord is telling us, do not stay as you are. Do not stay as you are, but continue to walk in my holiness, and I am giving you the grace and giving you the strength to continue to pursue my holiness. Iyon po yung sinasabi ng Panginoon, kasi ang kabutihan po ng Diyos ay dapat magdala sa atin sa pagbabago. Amen po ba? Ang kabutihan po ng Diyos, ang tamang pagtingin sa kabutihan ng Diyos ay magdala sa iyo sa pagbabago. Ang tamang pagtingin sa grasya ng Panginoon ay magdala sa iyo sa tunay na pagsisisi at pagbabago ng buhay. Amen po? Ganoon po yung nangyari po sa buhay ni Isaiah and Paul. Nakita nila how sinful they are and they cannot do it on their own. That's why they needed grace. And the grace of the Lord is sufficient for them to continue moving into holiness of God. Naintindihan po? Amen? So ngayon po, what is repentance? Ano nga ba yung sinasabi nating repentance? Na tayo ay may tunay na pagsisisi. Pag sinabi po nating repentance means to turn around, going to the other direction.
Yung nandito ka, papunta ka sa kasalanan, ito yung pinapamuhay mo, pero nung na-realize mo na mali ang buhay mo, makasalanan ang buhay mo, you will turn around. Tatalikuran mo ang iyong kasalanan at magpapatuloy ka sa kalooban ng Diyos. Magpapatuloy ka doon sa pagsunod sa Panginoon. Ang repentance po ay hindi pakiramdam. Hindi po yung nararamdaman mo na may pagsisisi ka lang, I feel guilty. I feel guilty, but ang repentance po, ang kabuuan ng repentance ay hindi lang po yung pakiramdam that you feel guilty, but you will have a decision. A decision to make things right and to continue to move forward to the will of God. That is repentance. Meron pong ineffective na repentance. Yung hindi effective na repentance, yung parang na-feel mo lang, you feel guilty lang. Sa Greek word po, may dalawang klase ng repentance, yung ineffective repentance at yung effective repentance. Ang ineffective repentance po is from the Greek word metamelomai. Pakisabi po, metamelomai. Nandyan po yun. Yan, metamelomai. Ang metamelomai po na repentance, it is ineffective. Hindi po siya effective na repentance kasi you just feel regret. You just feel guilty pero walang pagbabago ng puso. That is metamelomai. You just feel guilty but no effect in your heart. Walang effect na pagbabago ng puso. You just feel guilty because of the consequences of your actions. Iyon po yung metamelomai. Nagsisisi ka lang kasi may consequence na. Pero kung walang consequences at hindi ka na nahihirapan sa consequences, mananatili ka sa pagkakasala. That's metamelomai. Nagsisisi ka lang sa ginagawa mo kasi nagkaroon na ng hindi magandang bunga ang desisyon mo. You just feel guilty dahil nahihirapan ka na sa naging consequence ng ginawa mo. That's metamelomai. Pero kung walang consequences at hindi ka pa rin nahihirapan sa consequences, walang pagbabago ng buhay. Ito po yung you just feel guilty but no change of heart. Pero meron pong isa na gusto ng Panginoon sa atin, and that is metanoia. Pakisabi po, metanoia. Ito pong metanoia po is having a desire to change your behavior. Yung may pagbabago, yung pagsisisi na may pagbabago. Pagsisisi na may magandang bunga. To make a decision for a change. Hindi ka lang nagsabi ng sorry tapos na. Pero meron kang pagbabago, meron kang desisyon na Lord, gusto kong baguhin ang aking buhay. Ayoko nang magkasala sa iyong harapan. Meron kang ganong desisyon, you have a change of heart, you have a change of mind from evil to good. Changing of mind from evil to good or from worse to better. That is true repentance. Iyon po yung gusto ng Panginoon na mangyari sa buhay natin, na mabuhay sa buhay natin, yung metanoia. Yung true repentance. Because true repentance has a godly sorrow and desiring for a change after having strayed from God's will. Ibig sabihin po, ang tunay na pagsisisi ay may tunay na sorrow, yung paghihinagpis. Tunay na paghihinagpis sa kasalanan na nagawa at mayroong desisyon na baguhin yung ginawa. To make things right. Okay? Sabi po sa Matthew 3:8, nung sinabi po ng Panginoon, repent for the kingdom of God is at hand. Sinundan po niya ito nang sinabi niya na patunayan muna ninyo ang inyong buhay na kayo'y talagang nagsisisi. Ang sabi po dito, bear fruit in keeping with repentance. Hindi lang ito magsisisi ka kasi nakita mo na may pagkakasala ka, pero may bunga ang pagsisisi mo. Napatutunayan mo sa iyong buhay na may bunga ito. May bunga yung pagsisisi mo. Bear fruit in keeping with repentance, may bunga. Ang sabi din po sa 2 Corinthians 7:9-10, as it is, I rejoice not because you were grieved, but because you were grieved into repenting.
For you felt godly grief, so that you suffered no loss through us. For godly grief produces a repentance that leads to salvation without regret, whereas worldly grief produces death. Basahin ko po sa Tagalog. Ngayon ay nagagalak na ako sapagkat ang kalungkutang iyon ang ginamit ng Diyos para akayin kayo sa pagsisihan at talikuran ang inyong pagkakasala, kaya't hindi kayo napinsala dahil sa amin. Sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Yung tunay na pagsisisi po ay nagdudulot sa iyo ng pagbabago. Amen? And that is metanoia. Yung tunay na nagsisisi ka, you turn from sin and turn to God. Ang repentance po ay hindi natatapos sa pag-alis lang sa kasalanan. Tapos hihinto ka na. Okay? Ang repentance po ay hindi natatapos lang sa pag-alis sa kasalanan, pero susundan mo siya ng paglakad sa kalooban ng Diyos. Iyan po ang true repentance. Kasi alam niyo po ba, kapag ikaw ay nagsisilang o huminto ka sa pag-alis sa kasalanan mo, okay? At hindi mo sinundan sa paglakad sa kalooban ng Diyos, ang tendency mo, bumalik ka sa dati mong buhay. Pag halimbawa, tumalikod ka lang sa pagkakasala, tapos huminto ka na, may tendency po na kalabitin ka ng nakaraan mo. Kasi huminto ka lang na pwede niyang abutin. May tendency ka na pwede kang tumingin ulit. May tendency ka na kapag tumingin ka, matempt ka ulit. At ang tendency mo kapag huminto ka lang sa pagtigil sa kasalanan at hindi ka nagpatuloy na lumakad sa kalooban ng Diyos, ang posibleng mangyari sa iyo, bumalik ka na lang dito. For example, I will give you an example. Inalisan mo yung buhay na pumupunta sa sinful places. For example, bar. Ganyan. Inalisan mo yung buhay na yon. Inalisan mo na pumunta ka doon sa mga sinful places na yon, pero hindi ka nagtuloy-tuloy pumunta sa church. Alam niyo po ba ang tendency, kapag hindi ka nagtuloy-tuloy pumunta sa church, ang tendency mo, bumalik ka ulit sa pagpunta sa sinful places. Ang repentance po ay hindi pag-alis lang sa kasalanan o pagtalikod lang sa kasalanan, kundi pagpapatuloy sa paglakad sa kalooban ng Diyos. That's repentance. Yung tuloy-tuloy. Meron po kasing dalawang repentance. Yung unang repentance is isang beses lang natin gagawin. Iyon yung repentance ng pagtanggap kay Kristo. Repentance nang tinanggap mo si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Pero may pangalawang repentance at iyon po yung daily repentance. Na araw-araw ikaw ay magsisisi sa iyong kasalanan para patuloy kang lumakad sa kabanalan ng Diyos. That is repentance. Yung pagpapatuloy sa paglakad sa kalooban ng Panginoon. Repentance is when you get serious about sin. And it will start to change your heart. And to continue living in the ways of God. Kunting segue lang po tayo. Pupunta po tayo doon sa deception of the enemy pagdating sa kasalanan. Okay? Ang kasalanan po kasi, kapag hindi po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, ang kasalanan o the enemy will deceive you by thinking that sin is not deadly. Kaya po gusto ng Panginoon na magpatuloy ka sa paglakad sa pagsisisi ng kasalanan. Sa paglakad doon sa mourning over your sin, grieving over your sin. Kaya gusto ng Panginoon na magkaroon ka ng tunay na repentance kasi kapag ikaw ay na-deceive ng kaaway, He will make you think that sin is not deadly, it is not harmful, or it is harmless, or it doesn't have a serious effect. Okay? Ganoon po si Satan, yung deception ni Satan sa kasalanan. Kaya po gusto ng Panginoon talikuran mo ang kasalanan kasi ang kasalanan ay deadly yan. Harmful yan. Even though that there is grace of the Lord, but sin will still sin and it is still deadly. It is still harmful.
kasalanan at ay dideceive tayo ni Satan na ang magiging thinking natin sa kasalanan ay not deadly, not harmful, or it will not have an effect over your family. It will only have a konti lang na effect sa pamilya mo, sa sarili mo, sa buhay mo. Kagaya na lang po sa Genesis 3, verse 3 to 4. Basahin po natin, Genesis 3, verse 3 to 4. But God said, you shall not eat. Ito na, nag-uusap na po si serpent or si Satan at si Eva. But you shall not eat of the fruit of the tree that is in the midst of the garden, neither shall you touch it, lest you die. Ito po yung sinasabi ni Eva, yung utos ng Panginoon sa kanila, na kapag kinain nila yung prutas, sila po ay mamamatay. Kapag hindi po sila sumunod sa Panginoon, sila ay mamamatay. Sin is deadly. Sinasabi po ng katotohanan ng Diyos, sin is deadly, pero i-deceive ka ng kaaway at ang sasabihin sa'yo, you will not surely die. Okay lang yan. Ano? Okay lang magkasala, hindi naman harmful ang pagkakasala na ito. Kakain ka lang. Konti lang. Ganoon po ka-deceiving si Satan. Ipapakita sa iyo na hindi harmful ang effect ng kasalanan. Pero pagdating sa Genesis 5, verse 5, makikita po natin dito yung genealogy na ni Adam. You will see here that thus all the days that Adam lived were 930 years and he died. At yung mga sumunod po doon, inilagay po, itinala po sa Genesis 5 to 31, that they died, they live and they die. Nung dinidevotion ko po itong Genesis 5, sabi ko sa Lord, Lord, bakit merong die? Bakit may ini-indicate kang death? Ba't may ini-indicate ka na die? O died, they died. Sa ibang genealogy po, if you will read yung ibang genealogy, ang nilalagay lang po ng Panginoon doon kung sino ang tatay, ang nilalagay lang po ng author doon kung sino ang tatay, kung sino ang magulang, kung ilang taon silang nabuhay. Pero dito pagdating sa Genesis 5, may dead, may death, may died. Anong meron? Because gusto pong ipakita nitong Genesis 5 how deadly the sin of Eva and Adam. Kung gaano ka-deadly yung sin, kung gaano ka-serious yung effect ng pagkain nila ng prutas and it leads them to death. Kumain lang, but it leads them to death. Kumain lang, pero ang effect po ng kanilang pagkakasala ay nararanasan natin hanggang ngayon. That's how serious the sin is. And the enemy will deceive you na konti lang. Okay lang yan. Paminsan-minsan lang. But you will see the seriousness of the sin that they live and died. It brings death sa kanilang buhay. At ang pinaka-serious po na death na sinasabi dito is yung relationship natin sa Panginoon ay nasira. That's how deadly the sin is. That's how harmful the sin is. It broke our relationship with the Lord. It leads us to spiritual death. Ganoon ka-harmful. Kaya po huwag tayong maniniwala kay Satan doon sa sinasabi niya, okay na to. Hindi, joke lang. Huwag po tayong maniniwala kay Satan doon sa sinasabi niya na okay lang yan. Paminsan-minsan lang. Pwede na yan. Konti-konti lang. Uy, ang bait naman ni Satan. Parang ang bait, Okay lang yan. Minsan lang yan. Konti lang naman. Walang nakakakita. Yung minsan ka lang magmura, pwede naman siguro yun. Expression lang. Minsan ka lang naman mag-inom, pwede na yan. Konti-konti lang. That's how deadly yung sin, yung pakonti-konti mo darating ang time, konti-container na yan. Joke po yun ni Pastor Pablo. Maliit na pagsisinungaling, pero nagbubunga ng matindi. Pero ang sasabihin ni Satan, maliit na pagsisinungaling, pwede na yan. Okay lang yan. Konti lang yan. Parang ang bait,
pero dinideceive tayo. Wala pong kabaitan si Satan. Ang deception po ni Satan ay magdudulot sa atin ng destruction. Sin is deadly. Minsan ka lang hindi umattend, okay lang yan. Pero yung paminsan-minsan po natin, darating ang time masasanay ka na. Huwag po nating hayaan na dumating tayo sa punto na naniniwala tayo doon sa tinig ng kaaway na okay lang magkasala. Minsan lang. Konti lang naman. Ano? Kasi ang addiction, for example na lang, yung addiction, bago yan maging addiction, nag-umpisa po muna yan sa paunti-unti. Diba? Yung addiction sa sigarilyo, nauna-muna po yan na hindi ka humihit-hit ng isang kaha sa isang araw. Nag-umpisa muna po yan sa pahit-hit lang ng isa. Nag-uumpisa sa pakunti-kunti, paminsan-minsan. At darating po ang time na yung paminsan-minsan po natin ay magiging palagi-lagi na. Ano? Dumarating po sa point ng buhay natin na we are being off guard sa tactics ni Satan, and you will see yourself being now trapped. Una, you are being just lured. Tinetempt ka lang. Dahil nag-give in ka at nagpatuloy ka doon sa paunti-unti, you will see yourself, you are now being trapped. Kaya you need to be wise. We need to be wise. Ang sabi po sa Song of Solomon 2:15, catch all the foxes, those little foxes, before they ruin the vineyard of love, for the grapevines are blossoming. Ang sabi po dito sa Song of Solomon, hulihin mo na yung maliliit na foxes dahil darating ang time, sisirain yan, yung magandang vineyard mo. Yung magandang pag-ibig mo sa Diyos. Maliit lang yan sa umpisa, pero darating ang time, sisirain niya yan. Kaya niyang sirain yung napakatinding pag-ibig mo sa Diyos. Maliit lang yan. Kaya ang sinasabi po ng Panginoon, yung mga smaller decisions natin ay bantayan natin because it will bring us into biggest consequences. Ano? It will bring us into big consequences. Sabi rin po sa Psalms 1:1. Psalms 1:1, ang sabi po dito, next slide. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. Kung makikita po natin dito, ito po ay yung stages of conforming. Stages po ito ng unti-unti. Yung paunti-unti hanggang sa dumating ka sa punto na nagdudwell ka na. Yung walking is interested ka lang sa way ng thinking nila. Yung halimbawa, lalakad ka lang, nakakita ka na nagiinom. Lumakad ka ulit, nakita mo ulit sila. Alam mo, kahinaan mo yun. Doon ka pa dumalakad, doon ka pa tumupunta. Diba? Darating ang time, makikita mo sarili mo, uupuan mo na yan. O, halika dito, shot. O, sige po, upo lang ako. Hindi, upo lang ako. Ito po ay in the context of sin. Not in the context of winning people. Okay? Darating po ang time, uupuan mo yan, sasabihin nila sa'yo, tara magkwentuhan lang tayo. Umupo ka na ngayon. Okay? Naging involved ka na sa ginagawa nila. At hinahayaan mo na ang sarili mo na magkaroon ng influence sa kanila. Darating ang time, pag hindi ka lang basta umuupo na doon, sumasyat ka na. Sumasyat ka na doon. Actively engaging to their habits. Kaya ang sinasabi ng Panginoon, iwasan niyo ang pagkakasala. Iwasan niyo yung temptation ng kaaway. Flee. Flee from the temptation of the enemy kasi sin started small. Ang kasalanan po na sumasakop sa atin, ang kasalanan na nagsislave sa atin, it started small. Hanggang sa dumating na po yung deeper and deeper involvement mo. Yung curiosity mo, magiging identity mo na yan. Una, naging curious ka lang. Ano kayang lasa ng alak? Ano kayang lasa ng yosi?
Hanggang sa dumating sa punto, identity mo na, manginginom ka na. Ganyan po ka-deadly ang kasalanan. Do not let yourself be involved sa kasalanan po because curiosity will lead you to identity. Yung curious ka lang nung una hanggang sa naging identity mo na yon, manginginom ka na, addicted ka na sa sigarilyo. So don't let the enemy have foothold on you because what you don't destroy will eventually destroy you. Yung bagay na hindi mo sinira sa buhay mo, darating ang time, sisirain ka niya. Yung bagay na hindi mo inalis sa buhay mo, darating ang time, yan ang sisira sa atin. Amen po ba? And you know what? Sin carries a high price tag. It will not only affect your life, but it will affect your family. That's why the Lord wants us to awaken. The Lord wants to awaken us yung repentant heart. And ano po ba yung may repentant heart? Ano yung merong repentant heart? The people who have a repentant heart has a broken spirit. Meron po silang broken spirit, yung they really mourn. They really have this sorrow, desperate sorrow. Kagaya po nung nangyari sa Nehemiah 9, 1-2. Ang sabi po dito, now on the 24th day of this month, the people of Israel were assembled with fasting and in sackcloth and with earth on their heads. And the Israelites separated themselves from all foreigners and stood and confessed their sins and the iniquities of their fathers. Ang sabi po dito, nung nakita po nila yung kasalanan nila, ang naging bunga po nito ay fasting, sackcloth, wearing sackcloth, and earth, putting earth or dust in their heads. Ito pong ginagawa po nila na fasting, putting sackcloth, and earth in their heads. Ito po ay ginagawa o ritual ng mga Israelites kapag sila ay nag-mourn. Kapag sila ay pag namatayan sila, they have this deep sorrow in their hearts. They really grieve. It is a sign of deep sorrow. It is a sign that they are mourning. It is a sign that they are grieving. Nung nasalamin po nila ang kanilang buhay before the Word of God, before the truth of God, nakita po nila ang katindihan ng kanilang pagkakasala sa Diyos, and it leads them to have a deep sorrow, a broken spirit. Durog na durog ang kanilang buhay dahil nakita nila kung gaano katindi ang kanilang pagkakasala sa harap ng Diyos. Ganon po ba tayo? Ganon po ba yung nagiging bunga sa atin kapag tayo ay nagkasala before the Lord? Or gusto pa rin natin manatili sa pagkakasala na yun? At nung nakaalis tayo, parang wala lang. Parang walang nangyari. Walang tunay na pagsisisi. There's no grieving in their hearts. Sa Psalms 51:17 ang sabi po dito, the sacrifice of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. O God, you will not despise. Ang gusto ng Panginoon yung merong matinding pagsisisi, sobrang durog na durog ang puso dahil nagkasala sa Diyos. Iyan po ang gustong makita ng Panginoon at iyan po yung mga tao na makakaranas ng grasya ng Diyos. Yung durog na durog yung puso kasi alam nila na nagkasala sila sa Diyos. Meron lang po kasi tayo na maling pagsisisi. Pakita po natin yung next slide. Meron po dito na maling pagsisisi na ang motivation o ang dahilan kung bakit sila nagsisisi is kasi nahuli. They just being caught. Pero ang true repentance po, they see themselves, they sin against God. Kagaya na lang po ng buhay ko before, nung ako po ay nag-e-enter sa different relationship, with same-sex relationship, nung nahuli po ako, doon ako nagsisi. Pero hanggat hindi ako nahuhuli, walang magiging pagsisisi sa akin. That's not true repentance. Kasi nahuli ka lang, kaya nagsisi ka. O takot ka lang kasi sa consequences, kaya nagsisi ka. Pero the moment I've realized na, Lord, sa'yo pala ako tunay nagkasala.
ikaw pala yung tunay na nasasaktan ko kapag ginagawa ko. Nag-grieve ko pala ang banal na spirito sa buhay ko every time I've sinned against you. And that's the moment na nagkaroon po ako ng true repentance. Talagang tunay na pagsisisi sa aking kasalanan at nagkaroon po ako ng puso na durog kasi ayoko nang manatili sa kasalanan na yun. Hindi dahil nahuli ako, kundi dahil alam kong nagkasala ako sa Diyos. Yun po yung tunay o dapat na motibo ng ating puso. Bakit tayo nagsisisi? Because we see that we've sinned against God. Nakita natin na nagkasala tayo sa Panginoon. Repentance is the sorrow of knowing that all sin is ultimately against God. Feeling sorry because you have done sinful act before God. Kasi hindi ka nagkasala sa nanay mo, hindi ka nagkasala sa sarili mo, hindi ka nagkasala sa iba, nagkasala ka sa Diyos. Iyon po yung may puso na magkakaroon ng puso na may tunay na pagsisisi. True repentance is not about feeling sorry when you get caught. But true repentance is being sorry when you are exposed to the Word of God. Nung na-expose po sila sa salita ng Diyos, doon po sila nagkaroon ng tunay na pagsisisi. Ganoon po ang dapat na maging bunga every time we meditate the Word of God. May tunay na pagsisisi, merong grieving sa ating puso. Na Lord, ayoko nang ulitin to kasi alam ko nagkasala ako sa harapan mo. Alam ko na ang unang-una kong nasaktan ikaw, hindi ang sarili ko, hindi ang ibang tao, kundi ikaw. Iyon po yung tunay na may pagsisisi at magdadala sa iyo sa pagbabago. Hindi po dahil na-damage mo yung reputation mo, but you damage the reputation of the Lord. Iyan po yung merong tunay na pagsisisi. The true repentance, next slide po. True repentance is not damaging your own reputation, but damaging the reputation of the Lord. God's reputation. Kasi kapag ka na-damage mo lang, or for example na lang din po sa akin, nung nagkasala po ako, tinatago ko siya kasi ayokong masira ang pangalan ng tatay ko, Pastor Shane. Tinatago ko siya kasi ayokong masira ang pangalan ng pamilya ko, Kristiyano kami. Damaging our own reputation. Pagka ang nakita mo lang kasi ayaw mo masira ang reputasyon ng pangalan mo, pangalan ng pamilya mo, posisyon ng tatay mo, ng nanay mo, ang mangyayari doon, pagtatakpan mo lang. Pero kapag nakita mo, you are damaging the reputation of God, nasisira ko ang pangalan ng Panginoon, ang magdudulot nun sa iyo ay pagsisisi at pagbabago. Gusto mo talagang magsisi, gusto mong baguhin ang iyong sarili kasi nakikita ka ng Diyos. Kasi ang buti sa iyo ng Panginoon, tapos ikaw nagkasala sa Kanya. Isa pa pong bagay na may tunay na pagsisisi sa atin is when we are forgiven, we sin no more. Kapag tayo ay napatawad, tayo ay hindi na umuulit sa pagkakasala. Hindi na natin inuulit yung pagkakasala na yun kasi gusto na natin mamuhay na may katwiran sa Panginoon. Pero ang next slide po yun, yung tao na may false repentance when forgiven, he didn't repent, but he repeats. When he experienced forgiveness, inuulit. Kagaya na lang po nung sinabi ko po sa inyo, ang tamang pagtingin sa grasya ng Panginoon ay tunay na pagsisisi at pagbabago. Hindi po pag-abuso sa kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Napakabuti ng Panginoon. Hindi mo maarok ang kabutihan ng Panginoon. Pero ang tunay na pagtingin sa kabutihan ng Diyos ay hindi pag-abuso sa kabutihan niya, kundi sa pagtungo sa tunay na pagbabago. Pwede ko po bang tawagin ng worship team? When we see ourselves that we sin against God, it will lead us into true repentance. Na merong mourning, merong prayer, may fasting. You will mourn over your sin.
Yung kapag sinabi mo pong mourning over your sin is yung grieving kasi namatayan ka. Sino na po dito yung namatayan mo? Kamag-anak, mahal sa buhay. Sobrang sakit, di ba? Ayaw na ayaw mong mamatayan ng mahal sa buhay kasi masakit. Yung mourning po na sinasabi dito is yung para silang namatayan, sakit na sakit sa pagkakasala nila before the Lord kasi alam nila na ang mawawala sa buhay nila ay presensya ng Diyos. That's mourning. Lord, I don't want to sin against you because I know that makakasira ito doon sa sweet fellowship natin, doon sa sweet intimacy natin. Iyon po yung dahilan kung bakit ayaw mo magkasala, hindi dahil you will be punished or you will have consequences, but because you don't want to destroy your sweet intimacy with the Lord. You don't want the presence of the Lord to depart from you. Ayaw mong mawala sa presensya ng Panginoon, kaya ayaw mong magkasala before God. Sabi po ni David sa Psalms 51:11, huwag po akong itaboy palayo sa inyong piling at ang inyong banal na spirito sa akin ay huwag niyo po sanang bawiin. Ang sabi ni David, ang sabi po doon sa next slide. Psalms 51:11. Do not let your spirit, your presence depart from me. Huwag mo pong hayaan na ang banal na spirito mo ay mawala sa buhay ko. That's why he mourned over his sin kasi ang ayaw niyang mawala sa buhay niya ay ang presensya ng Diyos. Iyon po ang dahilan. Hindi po dahil ayaw kong magkaroon ng consequences, hindi po dahil ayaw kong mapunish, hindi po dahil ayaw kong mawala itong taong to kaya ayaw ko na magkasala. Hindi, dahil ayaw kong magkasala kasi alam ko na mawawalay ako sa presensya mo. It is the presence of the Lord that is important to those people who have true repentance. Ang importante sa kanila ay ang presensya ng Diyos. That's why they have true repentance. And ang meron pong true repentance, they don't blame people. No blame shift. Next slide. No blame shift yung nangyayari po sa buhay nila. Sa Nehemiah 9:2, ang sabi po dito, and the Israelites separated themselves from all foreigners and stood and confessed their sins and the iniquities of their fathers. They recognize their own sin. They confess and recognize their own sin. Hindi ko isisisi sa tatay ko kung bakit nangyayari sa akin to. Hindi ko isisisi sa ibang tao kung bakit ako nagkasala. They owned up their own sinfulness. Na kapag ka nakita mo at na-expose ka sa salita ng Diyos, hindi mo ito titignan na, ito kasi nagkasala to, tamang-tama sa kanyang salita ng Diyos. Hindi. Nung nakita nila ang sarili nila before the truth of God, they admit their own sin. They admit their own sin and they didn't blame others for sinning. For example, sa mag-asawa, hindi ko po maintindihan talaga kung bakit ganito ang dahilan ng ibang asawa na nag-adultery, na nangangalo niya. Ang lagi nilang dahilan, hindi mo kasi ko inalagaan kaya naghanap ako ng iba. Hindi ko talaga maintindihan. They always blame others because for their sin. Hindi ko talaga maintindihan bakit naghanap ako ng iba kasi hindi ko maranasan ang pag-aalaga mo. I really don't understand that kind of excuse. Because you need to own up your own sin. Kaya ako lumayo sa tahanan na to kasi hindi ko maranasan ang pagmamahal. Kaya ako sumama sa ibang tao kasi hindi ko maranasan sa tahanan na to ang pagmamahal. I really don't understand that kind of excuse. You need to own up your own sin. Don't blame it to other people. Just like the Israelites, they didn't blame their ancestors. They confessed their own sin.
Nung nalaman nila ang salita ng Diyos, ang tinignan nilang kasalanan nila. Kagaya na lang po sa Psalms 51, 1-3. Nakita po ni David na nagkasala siya. Nung na-realize po niya na nagkasala siya ng adultery kay Bathsheba, ang sinulat po niya sa verse 1-3 is this: Have mercy on me, O God, according to your steadfast love, according to your abundant mercy. Blot out my transgression. Hindi po transgression ni Bathsheba. Sabi pa dito, wash me thoroughly from my iniquity, my iniquity, my sin, my transgressions, my sin. Hindi po niya sinabi kay Lord na, Lord, kasi ba't naman naliligo si Bathsheba doon? Sa lahat naman ng pagliliguan, ba't doon pa? Hindi po niya sinabi yun. Nung nagkasala po siya, he owned up his own sin. Lord, nagkasala ako sa'yo. Sa'yo ako unang nagkasala at sa'yo lang ako nagkasala. Iyon po yung nangyari, walang pagsisisi, walang paninisi sa iba, pero may pagsisisi. Ang tunay po na pagsisisi ay hindi paninisi. Ang tunay na pagsisisi is you are owning up your own sin. You are responsible of your own sin and you will confess your own sin. Don't blame it to other people and stop making an excuse. When you sin before God, confess. Amen po ba? When you sin before God, confess. Because ang gusto ng Panginoon may tunay na pagsisisi sa ating buhay. Amen po ba? At ang mga tao na may tunay na pagsisisi sa kanilang buhay, they reflected upon the blessing of the Lord. They reflect upon God's blessing. Nung makita po ng bansang Israel ang kabutihan at katapatan ng Diyos, they cried. They realized how stubborn they are. Na-realize po nila na, Lord, ang sobrang tapat mo. Yung binasa po natin kanina, ang dami mong ginawa sa buhay namin pero nagkasala pa rin kami sa'yo. Napakabuti mo, O Diyos, pero nanatili kaming gumagawa ng hindi maganda sa'yo. And that goodness, that kindness of the Lord, that faithfulness of the Lord lead them to repent and grieve over their sins. Again, ang tamang pagtingin sa grasya ng Panginoon ay hindi pag-aabuso, kundi patungo sa pagbabago. Ang tamang pagtingin sa grasya ng Panginoon ay hindi pag-abuso, kundi patungo sa pagbabago. Ang sabi po ng bansang Israel, Lord, patuloy kaming nagkakasala sa iyo. Sa kabila ng kabutihan mo, Panginoon, patuloy kaming nagkakasala sa iyo. Pero paulit-ulit po kaming pinatawad. They see God's faithfulness and they see their failure. And pinakita po dito, tungkol sa binasa po natin, that God's faithfulness is greater than our failures. Amen? Pwede po ba tayong tumayo lahat? God's faithfulness is greater than our failures. Ang sabi po sa Nehemiah 9:28, But as soon as they were at rest, they again did what was evil in your sight. Then you abandoned them to the hand of their enemies so that they ruled over them. And when they cried out to you again, hindi mo sila pinarusahan, kundi pinatawad mo sila. When you see that they've repented of their sins, hindi mo sila pinarusahan, pinatawad mo sila. And in your compassion, you delivered them time after time. Paulit-ulit. Doon po habang binabasa natin ng salita ng Diyos,
Ano po yung nakita nyo? Ang tigas ng ulo ng bansang Israel? Ganun po ba? Ang tigas ng ulo ng bansang Israel, paulit-ulit sila nagkasala sa Panginoon samantalang ang buti ng Diyos. Ganun po ba ang nakita natin? O nakita natin, Lord, ako yun. Kagaya ako ng bansang Israel. Nararanasan ko ang kabutihan mo, pero paulit-ulit kitang nasasaktan. Nararanasan ko ang kabutihan mo, pero patuloy ako nagkakasala sa iyo. Yung ganun po bang klase ng puso nagdadala sa atin sa pagbabago? And right at this moment, Lord, I don't want to sin against you. I want to continue to live in righteousness and in holiness. I want to obey you, Lord. Ang sabi po sa Nehemiah 9:31, but in your great mercy, you did not put an end to them and abandon them, for you are a gracious and merciful God. Alam niyo po, this is the good news of the gospel. This is the good news of the Lord. Kahit na gaano man katindi ang kasalanan mo, ang grasya ng Panginoon ay masigit sa kasalanan mo. Amen po ba? Naalala ko po yung sinabi ng isang pastor. Sabi po niya, barko-barko man ang iyong kasalanan, pero ang grasya ng Diyos ay isang malawak na dagat. Yes, ang tigas ng ulo natin. Pero nawa ang makita natin ay ang grasya ng Diyos. At kapag nakita natin ang kabutihan ng Diyos, magdala ito sa atin ng tunay na pagsuko sa Kanya at tunay na pagsunod sa Kanya. Lord, I will surrender my life to you. I don't want to wander anymore. Ayoko nang mag-wander. Ayoko nang manlamig sa'yo kasi ang buti-buti mo eh. Sana po ganoon natin tignan ang kabutihan ng Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. Kaya ayoko na magkasala sa iyo, ayoko nang manlamig sa iyo, ayoko na nang lilimos ka sa oras ko. Lord, ayoko na parang ikaw pa yung nagmamakaawa sa akin na maglingkod sa iyo. Ayoko na. Nakita ko ang kabutihan mo at magdadala ito sa akin ng tunay na pagsuko, pagsunod, paglilingkod. Init ng aking pag-ibig sa iyo. Ganun po yung nangyari at naging bunga sa bansang Israel. Kasi nakita nila na walang matinding kasalanan ang hindi kayang patawarin ng Diyos. Amen? Nagkasala man po tayo sa Panginoon, pero the moment we have a repentant heart and we surrender our lives to the Lord, walang malalim na kasalanan ang hindi kayang abutin ng grasya ng Diyos. Amen? And there's no chain stronger than the power of the Lord. Kung matagal ka nang nagkakasala sa Panginoon and you feel trapped doon sa ginawa ng kaaway sa iyo, wala pong kahit na sino man ang may kakayanan. Walang kahit na sino man ang makahihigit sa kapangyarihan ng Diyos. And there is no chain stronger than the power of the Lord. The Lord can free you today. The Lord can deliver you today. The grace of God doesn't just have the power to save you, but the grace of God has the power to transform you. Magdala po ito sa pagbabago. Ang grasya ng Panginoon ay magdala sa atin sa pagbabago. Magdala sa atin sa tunay na pagsunod sa Panginoon. Magdala sa atin sa tunay na pagsuko sa Diyos. Amen? Today po, let's continue to see yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Let's continue to gaze upon the beauty of the Lord. Let's continue to gaze upon the goodness of God, upon His grace. At kapag aalalahanin mo po kung gaano kabuti ang Panginoon, ano po yung nagdudulot nito sa iyo? Ano po yung nagiging bunga nito sa iyo? Ito po ba ay, ang nagbubunga po ba sa atin ay tunay na pagsisisi?
tunay na pagtalikod sa kasalanan. Ang sabi po sa awitin kanina, you gave it all for me. While worshiping the Lord, yung katagalan po na yun, Lord, you gave it all for me. Grabe. If you will just linger, nanamnamin and meditate yung mga salita na yun na, Lord, you gave it all for me. Binigay mo ang lahat sa akin. Kaya nandito ako ngayon maglilingkod sa iyo. Nandito ako ngayon, isusuko ko ang buhay ko sa iyo. Susundin kita, ayoko nang manlamig. Susundin kita, I don't want to wander anymore. I don't want to sin against you anymore. I will obey. Sabi po kanina, because of the goodness and the grace of the Lord, because the Lord gave everything to you, our response is to devote ourselves to the Lord. My soul desire, my everything, all I am is devoted to you. That's the person who have a repentant heart because they've experienced the grace of God. Ang bunga ay tunay na pagsuko, pagsisisi, pag-commit, pagtatalaga ng buhay sa Panginoon. Let that Spirit be awakened in our hearts today, in our lives. O Holy Spirit, continue to awaken that Spirit in our life.